interview kay former Budget Secretary Abad. Pinapaliwanag niya na yung kailangang mangutang na naman ang Marcos Jr. administration ng 2.7 trillion. Nako, wala na, malulunod na tayo sa utang. Dahil ang utang na natin as of now is 17.6 trillion. Mangungutang na naman ng 2.7 trillion, kaya magiging 20 trillion ng utang as early as now. Pakinggan natin. Debt servicing, not the national debt per se, but debt servicing as a cost for a land. Kasi it eats up the budget. Okay, so now the question there, it's up the budget by how much, and then what is Kasi, the answer? 6.7 trillion yung budget ho natin ngayon. 6.735. So, Yes, po. it eats up about half of our Wow. revenues. Ang revenue natin dito sa 6.735, nasa 4 trillion kasi we have to borrow 2.7 trillion to cover 1.6 trillion deficit nitong 2026 Medyo budget. magtagalog tayo rito. Okay. Kasi yung budget natin 6.735. Yung na-approve. Ina-approve. Pero wala tayong revenues o kinita para mabuo yung buong budget mapondohan. So ang utangin po natin para ma-cover yung kulang 1.6 trillion. Ang utangin natin. Oh, pero hindi pa yun. Dahil meron tayong kailangan bayaran ng principal na 1.1 trillion. Kaya sinabi ni Secretary Recto noong isang hapon, kailangan tayo umutang ng 2.7 trillion. Why did you raise debt servicing, not the national debt per se, but debt servicing as a cost for a land? Kasi it eats up the budget. Okay, so now the question there, it's up the budget by how much, and then what is Kasi, the answer? 6.7 trillion yung budget ho natin ngayon. 6.735. So, Yes, po. it eats up about half of our revenues. Ang revenue natin dito sa 6.735, nasa 4 trillion kasi we have to borrow 2.7 trillion to cover 1.6 trillion deficit nitong 2026 budget. Magtagalog tayo rito. Okay. Kasi yung budget natin 6.735. yung na-approve. Ina-approve. Pero wala tayong revenues o kinita para mabuo yung buong budget mapondohan. So ang utangin po natin para ma-cover yung kulang 1.6 trillion. Ang utangin natin. Oh, pero hindi pa yun. Dahil meron tayong kailangan bayaran ng principal na 1.1 trillion. Kaya sinabi ni Secretary Recto noong isang hapon, kailangan tayo umutang ng 2.7 trillion. Oy, Grabe, oh. Hindi ko na ma-imagine itong para tayong hindi lang tayo nalulunod sa baha. Nalulunod din tayo sa utang. Sinerch ko, magkano na ang utang ng Philippine government as of January 2026. Ang lumabas is 17.6 trillion na ang utang natin. So, madadagdagan, uutangin na naman 2.7. So, magiging 20.2 trillion na ang utang. Yung utangin na 2.7, ang 1.1 trillion pambayad natin sa principal sa utang. Yung 1.6, yun ang budget deficit. Kasi kulang ang income ng gobyerno para mabuo yung budget natin na 6.735. Kaya mangungutang. So, okay na lang naman sana yung mangutang basta mapunta yung inuutang sa serbisyo ba na natitikman ng taong bayan. Yung napapakinaban. Example, panahon ni PRRD. Lumaki ang utang natin, panahon ni Tatay Digong, dahil may pandemic, kailangan natin bumili ng bakuna, kailangan natin magbigay ng ayuda para mag-survive ang taong bayan. So, doon ginastos yung utang. Plus, bill. Ang daming napatayong kalsada, tulay, infrastruktura, panahon ni PRRD. Kaya walang problema, yung lumobo ang utang natin,
panahon ni Duterte, ang namana niyang utang nasa 6 trillion pesos mula sa Aquino administration. Nung umalis siya, naging 12 trillion. So parang nakautang siya ng 6 trillion sa kanyang termino. Paano niya ginastos? Para makasurvive tayo sa pandemic at nagamit sa bill. Ito ngayon, 3 taon pa lang, magpo 4 years na, magiging 20 trillion ng utang. So, in more than 3.5 years, 7 trillion na ang 7 trillion na ang nautang ng Marcos administration. Hanggang 2028, baka aabot na yan ng 25 trillion ang utang. Again, may pandemic ba tayo ngayon? Wala naman. Saan napupunta yung inutang? Anong may pakita nila na major infrastructure project na legacy nila? Wala naman Saan napupunta? Ayun, napunta sa impeachment ni VP Sara. Incentive sa mga pumirma. Napunta sa mga ayuda. Bumabaha ang mga ayuda. Even this year's budget, ang laki ng ayuda. Tumataginting na ayuda. Mga flagship programs ng gobyerno, example, subway, railway, binawasan ng pondo. Inuna nila yung ayuda nila bago yung mga flagship programs na kakailanganin ng taong bayan. Binatikos ni Atty. Rowena Guanzon ang inihaing complaint ng Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa National Bureau of Investigation laban sa umano'y death threats na natanggap niya. Ayon kay Guanzon, imposibleng mangyari ang naturang krimen, kaya tinawag niyang impossible crime. So ito yung exact statement ni Atty. Guanzon. Si Yusek Claire nag-file ng complaint sa NBI. Death threats daw. Nako ma'am, that is an impossible crime. Ang kinasuhan, hindi naman kaso, parang reklamo, tapos humihiling si Atty. Claire na imbestigahan ng NBI yung post, January 2 post ata yun, na naipublish doon sa Luminous Attorney Trexie Cruz Angeles and Amid Paglinawan. Sinagot na ni Attorney Trexie ito. May official statement na pananakot daw ito para supilin ang mga tao na nag-criticize sa gobyerno. Kasi sabi na Atty. Trexie, kung kami nga, abogado na, kaya nilang sampahan ng reklamo, how much more yung ordinaryong citizens na mag-criticize sa gobyerno. So, pananakot. Parang ganun din yung ginawa kay General Romeo B. Pukis. Sinampahan ng kasong sedition na aresto, makapiyansa, para matakot ang mga tao na mag-criticize sa gobyerno. So, 3 abogado na ito sa pananaw ni Atty. Claire Castro, death threat. Hindi ko nabasa yung buong post, kailang parang ganito, Claire, parang I hope maintindihan mo, naiintindihan namin na isang tuta ka lang, something like that. So, paano magkaroon ng death threat yung tinawag ka na tuta? Ang background nito is
after na sinabi ni Attorney Claire Castro na si BP Sara kamukha ni Chucky, yung manika na pag nagalit so di ba ang pangit si Chucky pag so ito, nakialam na si Attorney Guanzon, batikang abogada, dating commissioner ng COA at COMELEC, hindi basta-basta yan. Harvard graduate ito, may Master of Law sa Harvard. Impossible crime. But anyway, hintayin natin ang ng NBI. Ako, may tiwala ako sa NBI. Isa sa ahensya ng gobyerno na mataas ang respeto ko mula sa pulpa. Kaya marami akong kaibigan, pag nagkakaproblema, sinasabi na hanggat maaari ayaw naming magsumbong sa pulis kasi nga hindi sila satisfied sa performance ng pulis. Gusto namin ng NBI. And I agree. Mataas ang professionalism ng NBI. Panahon ni Director Jaime Santiago, may mga tinatakot na mga vloggers, sina Crisette, Laureta Chu, Joey Di Bebre, mga iba pa. Tinatakot, lalo na nung panahon ng 19th Congress. Nako, itong sina Crisette, Laureta Chu, puring-puri. Mataas ang papuri nila sa NBI under the leadership of Director Santiago dahil naging objective ang kanilang investigasyon at nagkaroon ng peace of mind sina Crisette na alam nyo na nangyari sa TRICOM at iba pa dahil maganda daw ang treatment sa kanila ng NBI. Kaya saludo ako sa NBI na gagawin nila kung ano yung tama. So, mapipigilan ba ang taong bayan sa pag-criticize sa gobyernong ito sa pananakot? I don't think so. Kasi ano ba yung kanta? Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Ang tao, pag nakikita niya na nawawalan na siya ng karapatan, may mga tao na hindi matatakot, lalong magpupumiglas yan, magsasalita. Kaya kung ang purpose ng administrasyong ito is takutin ang mga kritiko, nagkakamali sila. Tignan nyo sina Congressman Barsaga, Congressman Libeste. Kahit anong gawin nilang kaso, ethics, suspension, tuloy-tuloy pa rin sila. Ganyan din ang tayo mga taong bayan. Basta nakikita natin, kasi ang power of democracy nasa atin. Ang kapangyarihan nasa taong bayan, a government of the people, by the people, and for the people. Tayo. Bakit silang nakaupo ang mananakot sa atin? Basta, sumunod lang din tayo sa batas. And I believe, kahit hindi ako abogado, na walang na-commit na violation sina Attorney Trixie Angeles dahil kilala natin ang pagkatao ni Attorney Trixie Angeles.